Ciao raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Importante ang info na pag-uusapan natin sa video na ito. Baka nasa ganito kang sitwasyon o baka naman nagpaplano ka palaang. Kaya maigi na aware ka dito para maiwasan ang maling pasya. Kapag ba ikaw ay nakakatanggap ng NASP o yung tinatawag ng iba na disokupasyone, maaari bang lumabas ng Italia? Halimbawa, magbabakasyon sa Pilipinas. Mapuputol ba ang pagtanggap ng NASP o tuloy pa din iyan na matatanggap? May posibilidad ba na matigil ang pagtanggap ng NASP tapos ay baka ipasauli pa o ipabalik ang amount na natanggap mula sa NASP? Alamin natin ang sagot raga. Dopo na sigla, partiamo! Ang tanong na nabanggit natin kanina sa intro ay malimit na itanong natin. Lalo pa kung ikaw ay nawalan ng laboro, tapos ikaw ay nakakatanggap ng NASP, malimit na pinaplano na umuwi muna sa Pilipinas para makapagbakasyon since wala namang laboro. Tapos ay mayroon namang natatanggap kada buwan mula sa disokupasyone o NASP. Kumbaga ay walang problema sa pagpapaalam sa trabaho, uuwi muna saglit kasi mayroon namang nadating na monthly na NASP. Kumbaga ay may sweldo pa rin natatanggap kahit papaano. Ang kauna-unahan na dapat na i-consider sa ganyang sitwasyon at saka sagutin, gaano ka ba katagal na magbabakasyon sa Pilipinas o maging sa labas ng Italia? Madali lang ba? Brevi viaggio o vacancy lang ba ang gagawin mo? O baka naman matagal na mawawala sa Italia? Kung magbabakasyon sa Pilipinas ng madali laang, example, 30 days laang na uuwi, tapos ibabalik na rin ang Italia, generally, pwede yan na gawin. At generally din, ay wala nang kailangan na gagawin na komunikasyon sa IMSS o maging sa Centro per l'Impiego. Pero kung ikaw naman ay magtatagal ng ilang buwan sa Pilipinas, kailangan na i-take into consideration mo na maaari na ang pagtanggap ng NASP ay masuspesa o kaya naman ay marevoka. Bakit? Ito kasi yung nagiging misconception about NASP. You have to remember na ang NASP ay hindi lang yan isang basta lang na financial assistance para doon sa mga nawawalan ng laboro. Ang NASP ay isang tool ng Italian government na koligato sa Italian labor market. Ang isa sa primary purpose ng NASP ay bigyan ng financial help ang isang nawalan ng trabaho habang naghahanap siya ng bagong trabaho. At the same time ay para matulungan siya na makahanap ng bagong trabaho. Kaya nga diga, kapag ikaw ay nag-file ng NASP o disokupasyone, ay ini-indicate doon sa dumanda ang pinakamalapit na Centro per l'Impiego doon sa iyong residensa. Maging ang iyong mga qualifications, nilalagay din doon at saka yung mga past experiences sa trabaho. At ang isa pang obligasyon na dapat nagagawin ng isang nag-file ng NASP ay yung tinatawag na DID. Yung DID or Dichiarazione Immediata Disponibilità al Lavoro. That way ay alam ng Centro per l'Impiego na available ka if ever na mayroong laboro na para sa iyo. Kaya nga di solito, mayroong mga isinasagawang meeting, formazione, kolokyo na ginagawa yan ng Centro per l'Impiego na yan ay kailangan na magawa o maka-attend ang nakakatanggap ng NASP. Kasi nga, para matulungan ka na makahanap ng bagong trabaho dito sa Italia. Pero kung kailangan mo na makapag-report doon sa Centro per l'Impiego o merong dapat na aatinan na kolokyo at ikaw ay wala sa Italia, maaaring maging dahilan iyan para masuspesa o marevoka ang pagtanggap ng NASP. Worst case scenario,
ay baka ipasaoli pa yung amount na natanggap mula sa NASP. Uulitin lang natin ha, kailangan maging malinaw ito sa Iraga. Mayroong posibilidad na ganyan ang mangyari. Pero hindi naman automatic agad. Case-to-case basis din. Dahil diyan, kailangang maunawaan na ang karapatan sa pagtanggap ng NASP ay nagmumula at napapanatili na may maintain lamang kung mayroong genuine connection sa Italian labor market. Di solito, kailangan na available, kailangan na disponibili ka, nandito ka sa Italia, mula nang mag-start ka ng pagtanggap ng NASP hanggang sa first 4 to 6 weeks. Kasi usually, ay sa period na iyan, kinokontak o ipinapatawag ng Centro per l'Impiego yung isang nakakatanggap ng NASP. Kaya factor din na kung ikaw ay nagpaplano na magbabakasyon doon sa Pilipinas, ikaw ay uuwi muna, dapat na huwag subito dopo na ma-approve ang iyong NASP application. Gawin mo muna ang dapat na gagawin saka ka magplano na magbakasyon. Sa Ramelio din na banggitin sa Centro per l'Impiego ang iyong planong pag-uwi para ikaw ay mabibigyan nila ng tamang konsilyo at magawa agad ang dapat na gagawin. Pero in some cases, experience ng iba, ilang buwan ang nakalipas mula nang mag-start na makatanggap ng NASP ay saka pa lang pinapadalhan ng sulat ng Centro per l'Impiego para sa kolokyo. Meron kasing iba na kapag sila ay nakapag-start na makatanggap ng NASP, after ng mga ilang linggo, isang buwan o isang buwang mahigit, ay meron na silang natatanggap na komunikasyone mula sa Centro per l'Impiego. Samantalang yung iba naman, nakalipas na ang ilang buwan, saka pa lang sila nakakatanggap ng aviso o kaya naman ay komunikasyone mula sa Centro per l'Impiego. Kaya iba-iba, hindi pare-parehas. Okay? Sa madaling salita, melyo na kapag ka ikaw ay naka-NASP ay huwag masyadong magtagal na nandoon sa Pilipinas. Lalo na kung ang tipo ng iyong permeso di soggiorno ay hindi pa lunggo periodo uwi o yung tinatawag pa rin ng iba na karta soggiorno. Pero kung sakali, okay, ibang senaryo naman ito. Kung sakali, nasa ibang bansa naman dito sa European Union o bansa sa SEE na tinatawag dito sa Italia o kaya naman ay sa Svizzera ka pupunta, doon ka magbabakasyon ng matagal, maaaring gawin yung tinatawag na esportazione della NASP para patuloy pa rin na matatanggap ang NASP up to 3 months and maaari pa na ma-extend up to 6 months. Dapat lang, prima ng partensa, gawin sa AIMS yung dokumento na U2 or U2 at magpaalam sa Centro per l'Impiego na lalabas ka, mawawala ka sa Italia. Ulit lang ha, yung option na yan, yung binanggit lang natin ngayon, yan ay kapag dito din sa EU, sa SEE o kaya naman ay sa Svizzera ang bansang pupuntahan. Despite na nalaman mo ito, maaaring sabihin ng iba na sa kanilang experience, matagal silang nagbakasyon doon sa Pilipinas pero tuloy-tuloy naman nilang natanggap ang kanilang NASP at wala naman silang naging problema. Well, totoo naman talaga na nangyayari yan. Pero, kailangan tandaan na hindi dahil sila ay walang naging problema tungkol doon sa pagtanggap ng kanilang NASP, right away, lahat na, maging ikaw, ay ganun din ang mangyayari doon sa iyong situation. Okay? Kaya ang advice lagi, sa proper authorities magtanong bago gawin ang desisyon. Pagdating sa NASP, melyo na mag-inquire at mag-verify para sa specific na situation mo doon mismo sa IMPS o kaya naman ay doon sa Centro per l'Impiego para maiwasan ang pagkakamali. Gaya ng nabanggit natin kanina, gawin muna ang dapat na gagawin na obligasyon sa Centro per l'Impiego bago magplano na umuwi o kaya naman ay umuwi ng matagal doon sa Pilipinas. Ayun Raga, sana ay nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng information na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ma-share mo rin sa iba
para sila man ay maging aware din tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo, Raga. Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.